Sa Double mga D. naghihintay ng announcement natin sa mga may pasok o walang pasok po, maya-maya po kayo. Unahin natin si Dr. Amor Calayan, Head ng Batangas PDRRMO. Nasa linya na po natin. Yun o. Dr. Calayan, magandang umaga po. Hello. Hello, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat, Opo. sa ating mga tagapakinig. Ay, kumusta kayo dyan sa Batangas? Patuloy na bumabangon, patuloy na nagkakaisa at hinaharap ang hamon ng buhay. Opo. Nako, ilan po ba yung, doon muna tayo, pero kasi hindi natin na maiwasan. Ilan po ba yung mga sinawing palad dyan sa inyo, sa Batangas? Sa ngayon po, meron po kaming confirmed death of 56, 56. At meron pa po kaming hinahanap na 17. Nako, 17 pa ang missing. Apo. Opo. Ito pong mga nasawi na ito at saka itong mga missing na ito, saan pong partikular na mga bayan sa Batangas po nanggagaling ito? Yes, ang death natin coming from we have one in Calatagan, we have one in Calaca, 3 in Calatagan, 1 in Lemery, 1 in Lian for District 1, for District 2. Wala po tayong nasawi for District 3. Ito na po, siyam na po tayo sa Agoncillo. Alitagtag, isa lang ang missing natin. Ang Balete, we have 1, pero meron pa po tayong 6 na hinahanap. Sa Calaca po ay sa Cuenca po meron po tayong 3 at 3 pa rin po ang ating hinahanap. Sa Laurel, 10 po, we have 10 death, confirmed death. At sa Talisay po we have 20 confirmed death. At sa Tanawan po we have 1 confirmed death with 1 still missing. At dito po naman sa Rosario, meron din po tayong 2 namatay, isa pong injured. So those are the municipalities and cities which have the death toll na naitala po natin. Confirmed for 56 death and 17 missing. Opo. Ito po ay dahil po sa mga nalunod ba at saka nadaganan po sa landslide? Nalunod po, nadaganan at saka po yung may iba pong na-wash out na papunta sa sa lawa natin. Opo. Kumusta po yung mga missing po ngayon? Ano po ang ginagawa po ng ating mga medyo marami po ito mga lugar na binanggit ninyo at kalat-kalat yung mga missing po Dr. Calayan. Yes. Opo. Yes, opo. Kami naman po ay continuously na nagkakaroon ng operation for search, rescue and retrieval. Gumaganap din po yung ating mga specialists like Mozart team. Meron po tayong nakaugnay na K9 specialist, meron po tayong mga wizard team na gumagana po kasama po ng ating pagkilos yung taga-OCD po at saka yung Wizard Philippines na kasama po ng Batangas PDRM po. Kasi kami naman po ay meron na ring team ng Wizard at saka po ng Musar. So gumagana po talaga. Na-clear. At marami po tayong nakakatulong na uniform personnel. Opo. Nag-subside na po ba? Buwaba na po ba ang tubig? At saka yung mga na gumuho po ba ay na-clear na po yung mga lugar na yon? Ang iba po ay na-clear, ang iba po ay yun pong mga tubig talagang bumaba na, kanya nga lang the remnants of mataas na putik na naiwan. Opo. Yun po yung nagiging cause pa ngayon ng blockage ng mga sasakyan para marating sila. Though may mga naputol na tulay at meron din po naman na nasirang karusada, pati na rin po yun totally na gumuho nga na halos isang bundok ang lapad ng pagkakaguho. Talagang napakalaki po ng guho sa Laurel, pati na rin po sa Talisay at sa Agoncillo. Opo. Yan yung mga paligid po ng Taal Volcano. Tama ba, Doktor? Taal Lake? Opo. Bakit po? Sa kasaysayan ba ng Batangas, ito po yung first time na ganyang kalala? Anong nangyari sa inyo? Yes, sa history po ng Batangas, ako po ay mag-aanim na po, 60 years old na. Ay wala po pa po akong nakikita ng ganyang pangyayari kundi ngayon. Opo. Ano kaya po ang dahilan, Dr. Calayan? Sa akin po, scientifically proven po talaga na sobrang lakas po ng ulan na sustained po siya Hindi naman po siya tumitigil talaga. Lumalambot po talaga ang lupa pagka ganon. At alam naman natin yon, lumalambot ang lupa, manggagaling sa taas, raragasa habang bumabaha naman dito sa ibaba. Opo. So ngayon po, nakita nyo na yung mga lugar kung saan talagang, baka maulit pa kasi, yung mga nagkaroon po ng landslide net, binaha na ngayon. Ano po ba ang plano dyan sa mga residente para dyan? Sa pangmatagalan, Dr. Calayan? Opo.
Opo, as per our governor sa interview naman po kahapon ay pinag-aaralan po natin na at kinausap na rin po niya ang mga mayors na bibigyan po sila ng tahanan. Ang problema po kasi sa ating mga tao, ayaw nilang lisanin ang tahanan nila. Actually, we were talking to the people, lalo na ang mga nasa sa level po ng municipalities at saka sa city, na pagka ganito, may announcement na pagkababaha ay mag-preemptive evacuation na. Tinutulungan naman sa preemptive evacuation. Pero ayaw nila. Ngayon, ang sinasabi po ng ating ng pamahalaan, bibigyan po natin sila ng decent, no? Decent home. Kasi kailangan yan. Kasama yan sa Maslow's hierarchy of needs sa ating mga physiological needs. At yun naman po ay it will not happen in a blink of an eye. Kailangan po yan ay pinag-aaralan. Dahil hindi rin po natin alam, no, baka po sa banda-banda riyan ay yung ating pagtatayuan ay yun din naman ang babahain. Kasi alam niya naman po ang course of nature. Opo. Kaya nga po hindi nga po natin hindi pa po na-discover na sa upon discovery of our nag-ordain na po kami. Nagpadala na ako ng mga tao to assess what really happened. Nakita po natin dami rin ng sinkhole ngayon sa Taal. Aba? Lumaki po ang fissure sa San Nicolas. So those things are the things that we need to reassess again sa po. At pagka ganyan, ay talagang natin na hindi na pwedeng i-habitate yan pagka ganyan. Kasi it will cause detrimental effect to our people. Opo. So, pa po yan. Marami pa po tayong madidiscover na effect ng bagyo na pwede pong maka-apekto sa ating mga tao. Hindi po basta tayo, halimbawa po, kulang ang evacuation center dito para mapagdalan. Yun po bang evacuation center na pagtatayuan natin ay walang sinkhole sa ilalim? Yun ang O problema ron. wala po ba fissure? Na pagka po napatayuan natin ay baka gumuho din at sa oras na maraming tayo sa kagup. Opo. Teka. Dr. Kalayan, saan yung sa Taal ba yun? Sa bayan ng Taal yung sinkhole na sinasabi nyo? Meron po na-discover din na sinkhole na hindi pa po namin kasi i-declare pa po namin yan. That is not official. Opo. Unless it is unless it is written and na-report na po at na tingnan na po ng ating expert kasi kailangan po namin makipag-usap sa FGB. Meron pong mga nakita na nakanang sinkhole sa Taal. Taal, bayan ng Taal po yan. Bayan ng Taal. Ano Opo. po ang sinasabi po ng mga tao sa kailangan tingnan pa ng mga eksperto yan. Gaano kalalaki po yung uka na yan, yung sinkhole na yan, kung sinkhole man yan? Okay. Opo. Okay, this is sabi ko nga sa inyo unofficial, baka magpanik ang mga Sige tao. po. Opo. May nakikita pong sinkhole. Ang determination po ng scale at saka po ng luang niyan ay expert ang magsasabi. It's from the MGB. Makikipag-unayan pa po kami sa Opo. MGB. Pero ano po ang unang ginawa, Dr. Kalayan, para ligtas po yung mga tao doon? Pinalayo muna sila doon? Siyempre po, hindi na po sila pwedeng tumigil muna doon sa may sinkhole kasi hindi nga po natin alam ang ang magnitude nung na yun. Ay di natin po titingnan. Again, Opo. it is not official yet. Opo. Pero kailangan Akin po nasabi hindi pa po ito official, atin pa po itong papatingnan Tama sa po, ating tama. expert. Opo. Dahil kahit naman po noon na pagka nung pumutok ang bulkan ng Taal, ay talaga naman po meron ng mga sinkholes na ganyan. At nagkakaroon na rin po ng fissure. Opo. Pagkaman, nadali po ng maraming tubig, yun po baka po lumaki o baka po dumami. Yun ang Opo. mga ganong sitwasyon that we really have to analyze first before it comes out. Opo. Bagamat kayo nasa sa radyo na, at yan ko, inuulit ko pa po hindi po ito official. It has to be validated first. Opo. Okay po? In the meantime, kailangan mag-ingat po ang mga tao malapit dyan sa bayan. Exactly. Opo. Iwasan po. Kung may nakita po tayo na parang butas, iwasan na natin. Opo, sige po. Dr. Kalayan, salamat po. Mag-ingat po kayo dyan sa Batangas. Okay po. Maraming salamat din po. Opo, Dr. Amor Kalayan, Head ng Batangas PDRRMO.